Long years pa na kayo. Yan niya eh. May antayin pa tayo? Wala na po, chief. Oo, sige. Ayipin mo na. Oo, manalo. Okay. Come, let us gather with joy and gratitude in our hearts. Today we celebrate the gift of life and the faithfulness of God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. God formed us, knows us by name, and walks with us through every season of life. Today, we give thanks for another year of grace in the life of our beloved sister, Abby. With joyful hearts, worship you, Lord. Thank you for life, love, and another year to serve and glorify you. Okay, let us sing our praise song. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. New every morning. Praise thy faithfulness, O Lord. Praise thy faithfulness. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Bring me a sweet, sweet sound in your ear. Napakadakila mo, Panginoon. Salamat sa oras na ito upang kami ay nagtipon-tipon dahil sa pasasalamat ng iyong anak, O Lord, na kung saan, Panginoon, ay patuloy mong binibiyayaan. At Lord, you have added 1 year in your life. Lord, thank you sa faith ng anak mo na to, sa buhay niya na nagiging biyaya sa iyong iglesia. Salamat sa kanyang pamilya na patuloy na nagmamahal at patuloy din po nila na sumusuporta sa kanya pati ang kanyang work. Salamat at patuloy ka namin binibigyan ng mataas na papuri, Panginoon, sa oras na ito at sa aming pakikinig na iyong mga salita. Dalangin namin, O Lord, na patuloy mong buksan ang mga puso at isipan namin upang aming isa pamuhay ang iyong mga salita, Panginoon. Anoint the lips of your Son to inspire us with your message tonight. Thank you for the gift of faith and the strength that you have given to each one of us. Bless us now as we call with our worship. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay. Meetings, wishes from the family. Na. O sino mauna? Okay. Sino pa mauna? Bre, ano gusto ko sabihin kay Tita Abby dahil birthday niya ngayon? Sige na. Okay. Mais ka. Paa, baba. Sige na. Salita ka po. Tayo. O, tayo. O, Wala, salita lang. Ika. Salita ka. Ika ka na, B. Bakit yan lang wish? Sana maging mabuti. Gusto ko sabihin kay Tita Abby kasi birthday niya. Ano yun? Nag-wish. Ano nga sabi dito?
birthday niya ngayon. Sige, hindi na lang para. Hindi, ano yun. Birthday niya. Ngayon, anong sasabihin mo pag birthday niya? Wala ka sa regalo sa'yo. O, hindi ka ng regalo. O, ikaw magbibigay ng regalo. Anong regalo mo kay tita? O, kiss mo na lang, kiss na lang, kiss na lang. O, happy birthday sabihin mo. Happy birthday, tita. O, hug mo pa din. Okay, sino pa mo? Hala ka rin. Ano kaya mo? Mergo ka. Mergo ka, nakaya mo kayo na ni Abby. Birthday wish. Birthday wish mo kay Ate Abby. Ha? Birthday wish mo. Kay Ate Abby. Nakaya mo kayo na. Ano gusto mo sabihin kay Ate Abby? Oo. Message mo, pag-message ka kay Ate Abby. Hindi kaya mo. Ganun na po, expand. Sino pa mo? Ay, okay. Sasa. Tutulo ang luha ko pagka mababaw lang yun. Ay, alam. Alam na niya, Abby. Alam mo. Hindi ko maalam. Nasa iyo na yun. Ingat ka lang palagi sa work. Ayan, ayan. Panatalihing mapagkumbaba. Magmahal. Mahalin ang magulang. Ang magiging to be. Ay, nanagaling mo sinasabi. Ana. Happy birthday, Abby. Oh. Yung nga kay Sheraki mo, Abby. Ganun kita, Abby. Yung pangalawang nanay niya. Pangalawang nanay ni Abby. Magtiwala ka lang kay sabi nga nila lalo lang para sa'yo. Sino pa? Sino na? Popcorn na lang kung sino gusto. Di ka na kay Mabi. Wow! Di, di na ako rin siya. Kaya nga. Wala ka na papel. Wala ka papel. Ang ganda yung ganito yung tawa tayo ng tawa. Okay. Oh, yes. Tapos na ako. Sabihin mo yung basta dati mo Wish ko sa'yo is good health. And Maging malakas mag-petay pa tayo. Maging malakas mag-petay pa tayo bukas. Dapat ikaw pala, dapat Emotional ang mga mamshis. Nanay niya, pangalawang nanay niya. Talaga, ganun talaga. Oo. Kasi ito Julie. Iyak din. Wala, tatawa lang tayo. Oo. Hindi pa, doktor mo. Doktor. Hindi na wish yun eh. Kayong dalawa. Yan na kasi Beshi. May Beshi. Last na. Sino pa? Si Wesley. Si Wesley. Si Wesley.
Ikaw. Sabihin mo kay ate. Hershey. Hershey. Rihanna. Di ba kayo dun? Ito kayo dun na. Okay, wala na po. Wala na po. Ako na. Una sa lahat, ako ay natutuwa dahil si Abby ay isang batang tawag nito, grabe. Hindi, nagagamit siya sa iglesia. Yung talents niya, yung time niya, pag wala lang ito duty and sumusuporta, tumutulong. So sabi ko, tingnan mo nga naman kung talagang binibigay mo yung time mo kay Lord. Lahat ng hihilingin mo, ibigay din mo. Hindi, totoo yan. Kaya, wala pa akong nakitang youth na nag-work sa church o nagtrabaho sa church na napabayaan. Totoo yan. Kaya, dear youth, naku, pagpatuloy nyo yung footsteps na na nakikita ninyo sa mga ates nyo. Kasi totoo yan. Kita nyo. So, I am very happy, anak, na ikaw ay successful sa iyong career. And I am still praying na ano man yung plans mo sa buhay, matutupad in accordance sa will ng Lord. Alam ko naman na hindi mo pinapabayaan ang faith mo lang pa. Yung support mo sa church. I know that if you have time, nandyan ka lang para sumusuporta. Alam ko na ikaw ay isang strength din ng church, lalo na sa mga programs din, sa lahat ng kailangan ng Anak lang yan. So, yung faith mo, mas palalimin mo pa. Yung love mo kay God, mas pa. Kung paano yung love mo noon, mas pang ipakita mo. Dahil sa pamamagitan ng services mo na meron ka ngayon, you are already working in students and yung service mo, you are dealing with patients, right? So, yung pinapakita mo sa kanila, God is already speaking through you. God is already at work through you. Lalo na kapag sasabihin sa kanila na, oh, God bless you, you just pray, ganun. You are already doing the ministry, extension of your ministry in the church. That is very good kasi bihira yung mga ganyan. Kasi alam ko na mabait kang bata dito sa loob ng tahanan yung ikaw ay obedient kasi alam ko naman kung gaano yung faith na meron ka. So it follows lahat nandun na lahat. Maybe this morning you had an encounter with the Lord na ikaw lapa between you and Lord na lahat ng plans mo sa buhay, sinabi mo lahat ng gusto mo, basta ito ay kalooban mo, ay ibibigay mo, Panginoon. So, I hope na nagigets mo yung sinasabi ko na the more yung love mo kay Lord, the more na mag-grow pa dyan, kahit saan ka. Someday, you will face your own family, you will build your own family, sinabi ni mama mo kanina, Leia. Iba na kasi kapag may family. Hindi na baby. Iba na kasi. Sinasabi ko yun dahil si Yvonne, pali na, meron ng family, kanakwan niyo. kaya, lumingon ka doon sa pinanggalingan mo. Dahil doon mo makikita yung bonding at love ng family ninyo. Dahil tingnan mo, napaka-strong ng family ties nyo. No? Very tight. Kumbaga, andun yung love, yung faith na nag-grow, even all of you are busy. May kanya-kanya eh. Ewan ko kung may time pa kayo kumain as one. Wala na.
sana po ngayon, yung kumakain na aswan, meron sari-sariling time. Kaya, in times like this, we celebrate the goodness of God. Dahil siya lang ang nakakain. Siya lang ang magbibiyaya sa iyo ng future mo, magiging future at magiging bibigay niyang best para sa iyo at yung magiging family. And the more God will bless you because of the faith and the love you have in our church and in the family, in the community where you are living now. God bless you. More birthdays to come, more blessings. More. So, let's stand para sa Ayan na tayo. Word of God. Basahin Proverbs 9:11. 10:11. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkilala sa Kanya ay dulot ng karunungan. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong buhay. Dahil sa akin nilalawin. Good Lord, bless the reading of His holy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maraming salamat sa lahat ng mga pambati na ibinigay natin, binigkas natin sa ika-20, nag-post kasi siya kanina, 25 years of her existence sa mundong ito. Napakahalaga ang pagdiriwang ng kaarawan, mas especially sa ating mga tradisyon as Filipinos. We are not only celebrating because we are added ng mga taon na pinagkakaloob at niloloob ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin sa mundo. But you celebrate, sabi nung kanina, God's grace. Day after day, dahil lagi nating nararamdaman ang kanyang pagpapala sa buhay ng bawat isa. May tanong lang na gusto kong pagsimulan nating isipin sa ika-25th na birthday ng kapatid na paano ba natin ginugugol ang ating mga taon na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa. Hindi lang sa Kanya. Marami sa mga tao sa ngayon na we celebrate because we are added by years. Yung iba nga, nagsa-celebrate ng 100 years. Tulad ng Old Testament, sila Abraham, yung mga may mahahabang taon. Because of God's grace, because of God's mercy, because of God's the source of life and everything. That's why in the 25 years na pinakaloob ng Diyos kay kapatid ni Abby, hindi lang natin sinusukat ang katagumpayan sa pamamagitan ng mga taon na pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, kundi sa mga karunungan na pinagkaloob niya sa atin, tulad ng sabi doon sa verse 10, pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ang pagkilala sa Kanya ay dulot ng karunungan. Alam na natin lahat na ang buhay natin ay regalo mula sa Diyos. Dahil regalo ito, hindi lang basta inaalala natin
makadagdag ng kaon natin tulad ng sabi doon sa verse 11. Your days will be many. No, imuguraktam ihelkam. Kaya nga mayroong balanced diet. Hindi lahat ng masasarap, sabi ni nanay kanina, nanang, happy birthday Abby, mga kakan? Babi. Babi. Hindi lahat. Kung high blood ka, bawal yun. Hindi na, ang Abby. Hindi lahat ang pagkain healthy kung minsan. Kaya, kung gusto natin ng mahabang buhay, we need to discipline ourselves. No, at kahit na kung tumang tam, bawal na yung mga buto-buto, sabi nila. Pero kung minsan masarap kasi yung bawal. May kakilala nga ako eh. Alam niya nang pagka kumain siya ng bawal, hindi pa rin niya matanggal na tikman yung mga bawal. Alam niyo kung Sunday na mahirap na siyang maglakad. May mga bukol-bukol na siya sa mga sipo, ganun-ganun. Dahil nga, masarap ang bawal. Sabi niya, your days will be many. It is a blessing from the Lord. At kailangan natin itong pahalagahan. Kailangan natin itong pahalagahan. Pero yung pagkasabi niya na your days will be many, hindi ibig sabihin na sapat lang na tayo ay mamuhay na may mahabang buhay. We have long life. Ang mahalaga, ang tunay na mahalaga, paano ba natin ginagamit ang bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Inigit kanina doon sa wish niya, kilala na natin si ating Daddy. Yung dedication niya, hindi lang president siya ng youth, kahit na very busy dahil sa work, pero nilalaan niya pa rin yung time niya, basta meron siya, andyan siya naglilingkod. Ito yung mga bagay na nakakatulong sa atin para mas lalo pang panatilihin ng Diyos yung promise niya na maghabang buhay para sa ating lahat. Tulad ng ating mga forefathers. Sabi ko kanina sa Abraham, na may mga mahabang taon dahil they keep on following the Word of God, yung command ng Diyos. Sa karawan ni Abby at sa ating lahat, magdiriwang din ng ating mga special na araw. Ito'y paalala sa ating lahat na ang bawat taon na lilipas sa bawat buhay ng bawat isa ay regalo na hindi dapat natin sayanin. Balik ko doon sa sabi ni Nanang kanina, hindi natin sayanin sa mga bawal. Gamitin natin ito ang naaayon at nararapat para yung mahabang buhay na ito ay magiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Pangalawa, ang karunungan ang susi ng makabuluhang buhay. Sabi doon sa verse 10 kanina, dito umiikot yung mensahe sa atin sa gabing ito. Na ang wisdom na tinatalakay diyan sa bersikulong iyan ay hindi lang basta ang talino. Si Abby, dami niya na rin pinagtagumpayan. Si SA, dahil ko na. May pasana. Kundi dahil sa pagkilala natin at pagsunod natin sa Diyos, mas lalo tayong nagiging matalino. In what ways? Dahil mas maayos yung mga desisyon na gagawin natin. Dahil kasama natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang source ng ating wisdom. At pangalawa, yung pagiging good example na as ate. Hindi naman kailangan maging perfecto tayo.
Dahil kahit anong pagpupursige natin, walang perfecto sa mundo ito.